Okay, so ito yung bagong dating ngayon natin na kit. So, La Arlo AK917 na roller. So, itong model is a carbon fiber model. Okay. So, blue and orange model na to. So, meron din red and white na version. And actually, maraming versions ito. So, merong version na RTR na metal siya. Tapos, meron din RTR na carbon fiber. Tapos, sa roller kit naman, so, meron metal na roller tsaka carbon fiber na roller. Yun. So, apat na variant siya. And actually, meron din isa, which is yung dual motor. No? So, yun ata yung pinaka top of the line nila, yung dual motor, which is ano siya, no? iba siya dito. Okay. So ito yung chassis natin. Ayan, so as you can see, carbon fiber siya. Yung shock mount, carbon fiber din. Ayan. Shocks na aluminum niya. Okay. So ito yung battery tray niya. Ito yung wheels niya. So ang kinaganda nito yung wheels niya. So aluminum siya. Aluminum and I think belted din ito. Belted na siya, matigas na siya. Ayan, matigas siya. So meron siyang brake rotors na aluminum din, sabi nila. According to the manufacturer, aluminum daw yan. So very realistic tingnan. So these are aluminum wheels. Okay, so meron din siyang lights, working lights sa likod. Okay, meron din siyang, ito naman ano lang to, for decoration ng exhaust pipe. Okay, so yan yung wiring for the lights. Okay, so may mga numbers naman yan, and may manual naman tayo para dyan. Okay. So yung battery tray niya, ganyan lang siya. So ito hindi na-adjust. So itong part na ito hindi siya na-adjust. So mas maganda sana kung adjustable din ito para matataas talaga siya, no? So ang kakasya lang dito, yan ang tested it, yung 2S kasya. Yan. Siyempre DXF. Yung 2S kasya siya. Okay. Yan, kasya siya sa 2S. So may space pa actually. Hindi naman yun. Pwede siya pa ganito. Ayan. So may space pa siya actually. Okay. Yung 3S. So tingnan natin yung 3S. So yung 3S hindi na kasya. Kasya siya pero hindi na siya nasara. Okay. So by the way, itong version na to is capable of running 4S electronics, itong carbon fiber version. No? Yung ibang version kasi until ano lang, 2 to 3S lang. Ito, kahit 4S na electronics, kaya niya. So meron siyang yan, so makikita nyo medyo ano siya, no? May lalagyan siya ng strap dito, velcro strap, para dun sa mga bigger batteries na hindi na kakasya. Yan. So dito lalagay yung velcro strap. So may kasama naman siya dun sa manual. Yan. So wala siyang central differential, so front and rear lang. So sabi nila yung diff daw nito is pang 1.8 na.
Ang 1.8 na yung diff niya. But yung gulong niya, ganun pa rin. I think 12, yung 12 mm na hex for 110. Okay. So yung body niya, yan, yung body niya realistic na rin. So painted na siya. Okay, painted nito. So ito lang, sticker lang dito. At yung lights niya are, ano na yan, working yan yung lights niya. So may body clip retainer din siya. So yun yung wiring niya. Okay, so working yung lights niya. Meron din siyang fan, exhaust fan na built-in doon sa body niya. Okay, so yun ang kinaganda niya. Okay, so hindi ko natatanggalin yung plastic. So yung buyer na, yung unang makakabili, so na yung magtanggal ng plastic. Ayan. So yung 3S hindi kasha, yung 2S yan, 2S na LCG. So syempre meron na tayo LCG, bagong dating DXF 3000 mAh, 130C. So ano na rin siya, high voltage. Kasyang kasya yan syempre. So hindi nga lang masasara kasi nandun yung lalagyan niya ng battery, ng terminal. Ayan, so hindi na masasara. Yun, matatakpan na siya. But I think ano naman, pwedeng ibang workaround dyan. Yung strap pwede rin. Pwede yung strap na lang. Hirap lang tanggalin yung battery. Okay. Yun. So yung manual, meron tayong manual. Ito yung manual niya. So may mga stickers na siya included. Yan para dyan. Yan siya na pwede lagyan ng number dito. Yung mga numbers dyan. Tapos meron, if I'm not mistaken, meron na rin ditong clear na sticker para dun sa chassis niya sa ilalim para hindi magasgas. So meron ditong kasama. So hindi ko nabubuksan ito, no? So yung buyer na makakabili nito ang magbukas. So meron siyang mga yan, servo horn. I think ito yung para sa servo. Kasama sa kanya. Ito yung velcro strap. Ito yung pinion niya. Spur gear. Kasama siya. Yan. At may mga basic tools pa siyang kasama dito. Yan. May Allen wrench. Kita niyo ba? Yan, may Allen wrench siya. Siyempre manual. Nandiyan yung manual. Tapos yung mga upgrades nandito na rin sa manual. Yung mga electronics niyan, siyempre pwede nyong bilhin from ACS Hobby. Pwede kayong, siyempre kayo na bahala, no? May option kayo bumili ng electronics na branded ni La Arlo or yung sarili na ninyong electronics. So pwede kami sa ACS Hobby, pwede nyong kunin sa amin ang batteries, yung transmitter. Meron akong radio link, meron tayong radio link, RC6GS version 3, yung newest version ni radio link sa RC6GS. May telemetry na, may voltage na yun, nakikita nyo yung voltage ng kotse. Okay, so meron tayo nun. So ang kailangan nyo na lang is the servo, motor, tsaka ESC. Ayan, so yun, wala pa tayo nun. Okay, so ang standard configuration kasi niyan is nandito siya, no? Yung mga RTR versions nito, nandito yung ayan, dito i-mount yung servo, tapos may ano na lang dyan, kaganyan siya. No? Nakalink siya dito. Tatawid siya, ganyan. Tapos nandito sa ibabaw yung ESC, sa ibabaw ng servo, tapos nandito yung motor. Electric motor niya, nandito na siya. Ayan. Ganun yung standard configuration ng RTR. Okay. Yun, that's it. So magkano to? Price is introductory price natin is 12,500. Yan. So introductory price yun, 12,500. So sa mga interested, pwede ko kaagad ito i-ship sa inyo bukas.
No? Pwede ko pa LBC sa inyo or Palala Move or kung ano man ang preferred ninyo. Pwede COD, LBC, COD pwede rin. Okay, that's it. So later, review naman natin yung isa, 787. Meron din tayo isa, no? 787. Yan yung dalawang models ni ano eh, ni Arlo. 787 naman isa. Alright, thank you.